Alam mo, minsan baliktad yung tingin natin. Kapag drug lord, halimaw. Kapag gambling lord, salot. Kapag hitman, mamamatay tao. Walang debate. Mali silang lahat. Krimen yan. Pero ito yung hindi sinasabi ng malakas. Yung korap na politiko o korap na opisyal, mas grabe pa minsan. Kasi ang ninanakaw nila hindi lang pera. Ninanakaw nila yung gamot, ninanakaw nila yung hospital budget, ninanakaw nila yung serbisyon dapat para sa mahihirap. Tapos sasabihin nila projects, flood control daw. Pero kung substandard, kung hindi ginawa, kung kinurako tapos bumaha, may namatay, so tanong ko, anong pinagkaiba nun sa murder? Kung may gun for hire, isang target, isa, dalawa o tatlo. Pero ang korupsyon, minsan buong barangay ang tinatamaan, buong pamilya, mga bata, matatanda, may sakit. Hindi sila binaril, pero pinabayaan silang mamatay dahil ninakaw yung dapat proteksyon. At ito pa yung nakakadiri, sinungaling sila. Kasi gagawa sila ng proyekto, magbibigay ng ayuda, magpapamigay ng bigas, magpapatayo ng court, magpapagawa ng kalsada, tapos ilalagay nila yung pangalan nila. Parang galing sa bulsa nila, hindi naman. Pera yan ng taong bayan, tax natin. So anong tawag doon? Sinungaling, ubod ng sinungaling. Ginawa nilang kabutihan yung obligasyon nila, tapos ninakaw pa nila yung credit. At ito pa'y nakakainsulto. Tinatawag pa natin silang honorable. Honorable congressman, honorable mayor, honorable senator. Pero tanong ko, honor saan? Kung yung pondo na para sa gamot ninakaw, kung yung budget na para sa proteksyon sa baha nilustay, tapos may naulila, may nawasak ang buhay, honorable pa rin ba yun? At isa pa, tandaan natin, sinusweldohan natin sila. Saan galing ang sweldo nila? Sa buwis ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi tayo ang dapat yumuyuko sa kanila. Sila ang dapat yumuyuko sa serbisyo. Kaya nga public servant, di ba? Ano ba ang servant? Nagsisilbi. Hindi nagpapaastang hari. Hindi nagpapaastang untouchable. Kaya kapag corrupt, anong honorable doon? Paid by the people, pero tinataritor ang people. Sa papel, honorable. Pero sa totoo, disenteng magnanakaw sila. Legal ang pirma, pero illegal ang konsensya. Kaya ito yung punto. Huwag tayong ma-impress sa title, huwag tayong magpauto sa forma. Kung magnanakaw ng bayan, huwag natin itaas sa pedestal. Ibaba natin sa tamang tingin. Hindi sila role model, hindi sila bayani, hindi sila dapat respetado, lalo na kung korap at sinungaling. Linawin ko, hindi lahat ng politiko ganyan, may matitino. Pero sa nangyayari ngayon, sobra ng dami ng korupsyon. Kaya kailangan natin maging mas matapang sa panghusga at pagdemand ng resibo. At sa mga Pilipino na lumalaban ng marangal, saludo ko sa inyo. Taas noo tayo. Magtrabaho, magnegosyo, mag-aral, tumulong sa kapwa. Yan ang dapat ipagmalaki. From now on, resibo ang labanan. Transparency, audit, project details, bids and awards. At sa eleksyon, hindi tayo bibili ng performance. Bibili tayo ng track record. Kasi ang korupsyon, hindi maliit na kasalanan, may body count. Ngayon, ito yung twist. Kung sa tingin nyo may konsehal kayo na hindi magnanakaw, i-comment nyo pangalan niya. Kung may barangay captain kayong malinis, i-comment nyo. Kung may mayor kayong tunay na nagsisilbi, i-comment nyo. Kung may governor kayo na hindi korap, i-comment nyo. Kung may senador kayo sa tingin nyo malinis, i-comment nyo rin. Tingnan natin kung may lalabas. Pero kung meron, saludo ko doon. Totoong saludo. Seryoso tayo Walang sarcasm, walang biro. Pangalan lang ng mga opisyal na sa tingin nyo may resibo ng tunay na serbisyo.